beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Libra, this reading is for you first half ng July 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading, para sa details, ilalagay ko dyan sa screen ng video ko ang aking FB. Ganyan. Mag-text na lang kayo sa FB Messenger ko. Pakicheck na lang para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading tayo. Sa mga nag-hype din ng video ko, maraming salamat. General reading, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang, bakit dalawa yun ate? Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, no? Ang reading natin, i-analyze nyo, i-reverse nyo, at pilitin nyo maiwasan para hindi maghanap ang mangyari. Okay. Libra. Family matter. Okay, of the seahorse, pwedeng magkakaroon, may mga family matters sa iba sa inyo, no? Kung in what way, hindi ko alam. Nag-aaway, hindi nagkakasundo, o may mga darating na pagsubok when it comes to a family, pwedeng nandun sa point na iyon, or pwedeng matagal na, no? Pwedeng nandun sa point. And dito, when it comes sa seahorse, also this, baka may mga mabubuntis, mga anak, ano man yan? Okay, pwedeng may ko-connect sa'yo or someone is connected sa'yo, kanya. May mga buntis, pwedeng may mga buntis sa iba sa inyo, no? O baka kung gusto niyo magbuntis, this is the time. Kung pwede pa, ha? Baka sabihin niyo, ate, hindi na ako pwede eh. Kung pwede pa, syempre common sense na yun. Okay, caterpillar. Sa iba sa inyo, kung gusto niyo magbuntis, kailangan niyo daw magpapayat. Or kailangan niyo ng mga vitamins, magpa-check up, ganyan. Kailangan nyo muna ng konting care at saka transformation. Wait lang sa sarili mo, kung gusto mo talaga magbuntis, ha? Sa iba sa inyo. But still, we have the caterpillar din kasi andun yung point na the change is coming. No? Andun yung point na you need to take care yourself and need ng changes pagdating sa iyo, no? Sinasabi dito. Baka malalaki na rin yung tiyan nyo, no? Baka kailangan nyo rin mag-diet kasi you have the caterpillar. No, handito rin yung point when it comes sa iba sa inyo, isa baka very delicacy, fragile, or sensitive this time. Ano, kung sa aspeto, baka may mga nararamdaman kayo, or ingat lang din kayo sa mga inom kinakain nyo. Kasi self-care din ito, no, sa iba sa inyo. Sa nakita ko, it's time to revert also. This is yours also, there's a revert situation din. Yan, ingat-ingat na lang din kayo sa iba sa inyo. And also, meron kang elephant to. Yan, alang journey, either physical, mental, will leave you wiser at the end. Sa bandang huli, sa mga pinagdadaanan mo, o pagdadaanan mo, sa bandang huli, marirealize mo yung lahat. Pero sana, syempre, when it comes kasi dito sa transformation, ay caterpillar tsaka kay seahorse kasi, sana, kung ano man yung realization na yon, sana, in a good yung yung result, diba? Pero, alam mo naman si elephant, di ba, matagal ang buhay niyan. Pero nahandun din yung point na you need to be more wiser and kailangan mo rin kasi ng mental peace this time, mag-relax ka, mag-holiday ka, if you want something, magpahinga ka, magbakasyon ka if you want, di ba, nahandun sa point na yun. But still, kasi there's a physical and mental, ang sinasabi dito, huwag mo pabayaan yung sarili mo. Oo, ngayon matatag ka. Diba? Oo, ngayon masigla ka. Oo, ngayon okay ka. Diba? Hindi natin masasabi ang mundo. Kahit naman sino, ganun. Hindi natin masasabi. But you need to take good care of yourself. Eagle, triumph over trouble, obstacle. Nandito yung point of freedom. Also, this of freedom, Ito yung sun yan eh. Tapos, may mga ibon ba kayo? And also, dito is, kung mag-aalam mo yung point, malayo pa lang alam mo na yung target mo. Or maybe, you need to think very carefully what is your target. Na doon sa point. Kailangan, di ba si Eagle kasi, ang liit-liit ng ulo niya, pero ang talino, grabe. Di ba? Tapos, kahit na nasa taas siya ng di ba? Kahit na maliit na daga, alam na, kitang-kita na niya, ang talas ng mata.
You need to open your eyes, you need to open your mind in some aspect of your life na kailangan mo i-freedom yung sarili mo doon, ilaya yung sarili mo doon, para yung mga triumph na obstacle sa buhay mo, ma-overcome mo talaga na doon sa point na yon. So, iba sa inyo is may mga pagtatapos na sitwasyon na ma-overcome mo na. Ganyan. Kung ano man yan, tapos na yung paghihirap mo, tapos na yung utang mo, tapos na yung ganito, matatapos na yung ganyan, matatapos na yung ganyan, ganyan. Kung ano man yung aspeto ng buhay niya, kahit mga mag-aaway, trouble, struggle, kung ano man yan. And prying pan, trouble, accusation. Inday ka, balitaw ka talaga. Okay. Mag-ingat na lang kayo sa prying pan, okay? Iba sa inyo, baka nagpiprito kayo, matalsikan kayo, mahilig ba kayo magluto, mahilig ba kayo kumain, mukhang iba mahilig kumain nga, ano, kasi dito si Seahorse. Yun nga, maingat pa rin kayo sa mga apoy, mabanlian kayo, matalsikan kayo, i-check-check nyo rin yung mga ano nyo, yung mga sakit-sakit nyo, yung mga saksakan nyo, kung mga kandila, you need to be very careful, yung gas nyo, ingatan nyo, ano, kasi this is a fire. Also, may mga trouble at accusation na magaganap o mangyari. Pwedeng ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo. Pwede may mga sasabihin siya sa iyo or good or bad man yan. Yun ang nakita ko. Magkakaroon ng mga ganun. Sana hindi ganun malaki. Sana hindi conflict. Sana hindi kung makakagot naman sa iyo, accept it. Kung pangit, ganito ka, maging eagle ka. Free yourself. Di ba? Nandun lang yun sa point na yun. Hindi mo na kailangang pumatol. Okay, we have the forest model and clear thinking. Marami kang iniisip this time or marami kang iisipin this time. No? Either maraming gugulo sa isipan mo, marami magkakaroon na distraction sa'yo, or marami ka lang talagang iisipin. Pwede na doon sa point na yon. Yan. Hoping walang struggle talaga, no? But still, nandun yung model, tsaka may mga unclear thinking ka na situation, hindi ka sigurado talaga, hindi pa clear yung mind mo doon, wala pang kasiguraduhan sa mga bagay-bagay o sitwasyon kung saang aspeto ng buhay mo yan. Also, be careful, do not take a risk. Ayan na nga. Kung titingnan ko dito, di ba pala ko sinasabi sa inyo is, you sure, if the emotions is high, iniso ko pa talaga, di ba? Nakalimutan ni ate. If the emotions is high, intelligence is low, di ba? Nakakabobo, di ba? Kaya, be careful when it comes to take a risk when it comes sa sarili mo. Pag-isipan mo talaga maigi, eagle. Kasi pwedeng mag-mess yan. Magdidesisyon ka, mag-a-action ka, magsasalita ka, mag-move ka, or kung ano mga decision making na gagawin mo, pwedeng mag-struggle. Pwedeng maging problema ang situation. Pag-isipan mong maigi. Tama ba? Hindi ba tama? Anong outcome? Makakagood ba? Magsasucess ba ako? Magiging maganda ba? Pag-isipan mo i-advance. You need to be very careful sa lahat ng aspeto ng buhay mo. This is a warning para sa iyo, ha? Okay, we have the teapot. Mahilig ba kayo uminom ng tea, coffee? Kaya nga ate, teapot, diba? Bakit ba gusto ko ng kape? Sabay ka. Nagsalita si ate, okay. Deep friendship with someone of the same sex. Pwede, same sex. Pwede iba sa inyo is nagkakaroon, someone's attracting. Pwede nagkakaroon ng attraction yung tao pagdating sa iyo. Marami ibig sabihin kasi ng ganun, di ba? Pwedeng paghanga, pwedeng crush, pwedeng kung sa love life yan, pwedeng same kayo ng gender, babae, lalaki, pwedeng na doon sa point na yun, no? Kumbaga, nagkakaroon ng same in a one plate, parang ganun, style, yun. Kung sino man yan, pero ingat pa lang kayo kasi may mga hindi rin pagkakaintindihan, ano, sa nakikita ko dito. Kung titinad ko naman dito, also di sa courageous situation, ano, kasi dito, ibig sabihin, mag-ingat ka pa rin sa mga tao nakakausap mo, nakakasalamuha mo, makikipag-communicate sa'yo kasi pwedeng messy ang result nun. Maging matalino when it comes to eagle. Ha? Ingat pa rin kayo. Kasi pwedeng mali yung situation. Ay, hindi maging maganda yung outcome kasi andito rin si elephant. Ingat na lang din. Pero nasa inyo pa rin yan. Okay, we have the wage. And someone's trying to come between you.
Okay, may mga distraction talaga, no? Kung sa third party, meron sa mga sasalungat, sa mga hindi pagkakasundo, sa mga alitan, pagtatalo, mga ganyan, ingat ka na lang, o kaya is, kung naman, this is a distraction situation kasi also, kung titignan ko dito, is also this sa patibong. Pinupuan na naman ako ng anak ko. Yung mga patibong yan, ha? Ingat ka sa mga patibong, baka mamaya, may tao na kinukuha niya lang ang inyong loob, ganyan-ganyan, ganun-ganun. Tapos may hindi na pala magandang palak. Tapos pag nakatalikod ka, iba na pala yung sinasabi niya sa iyo, di ba? Ingat ka pa rin, mga distractions in life yan. Tatlo nga pala to. We have the divine passion. Purification, ending, and the beginning. Okay, dito tayo kay purification. Alam niyo naman siguro yung purification, di ba? Purification, paglilinis to. Ibig sabihin, ito yung mga paglilinis, situation, thinking, balancing, tsaka mga ininom, kinakain, or kailangan mo ng cleansing, kailangan mo ng self-care, kailangan mo ng magbawas-bawas sa mga bagay-bagay o sitwasyon, may mga dapat kang i-let go when it comes sa sarili mo. Okay, it's time for cleansing, detoxification of your body and mind. Diba, lumabas siya dito kanina, napansin mo? Diba? Like I told you, kailangan niya na try to make it balance any situation into your life. Kung kailangan na talaga ng pag-cleansing sa sarili, physically, emotionally, spiritually, gawin mo. Focus to yourself. Okay? Focus. I have the ending and the beginning. Ito rin yung ending and the beginning. Ibig sabihin, may mga bagay na kailangan mo i-let go. May mga bagay na kailangan mo isaayos, i-transform. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo i-renewal with comes sa sarili mo. Baguhin mo talaga. No? Yan. You need to move on or you need to change for something na doon sa point na yun. Also, this is a time to start a new beginning to your life. Kung open your mind, yung iba sa inyo may mga third eye ba kayo? Sa iba sa inyo, you have napaka-very intuitive mo or malakas yung instinct mo, malakas yung pakiramdam mo, malakas yung intuition mo, maybe sa iba sa inyo, ganyan. The old must be released so that new can enter. Okay, yun na nga tulad ng sinabi ko kanina, you need to end something into your life to start a new beginning. Ibig sabihin talaga, dito si purification, si Convertina, tsaka si Kali, okay? Convertina and Kali, yan, galing sila, nag-match na pareho silang blue, di ba? Kasi yan, water yan eh. Siguro medyo ngayon is may mga emotional situation na nangyari, but still ending ito, no? Kasi we have the ending and the beginning. Sa nakita ko, but you need to be very careful kasi dito rin kasi si elephant. Ganyan. Ingat pa rin kayo when it comes to sa sitwasyon nyo. And also, we have the divine fashion. Mag-ingat kayo, siguro may sasabog na bulakan. Yan o. Okay. Sa iba naman sa inyo is the pele. Be honest with yourself. What is your heart true desire? Kailangan mo, you need to jump when it comes to your passion. Ano ba yung gusto mo talagang maging? Ano ba yung gusto mo talaga sa buhay mo? Ano ba yung gusto mo talaga? Siyempre, kung titingnan ko dito all over, siyempre gusto natin maging mahaba yung buhay natin. Then, ano dapat mong gawin? Purification, ending, and the beginning. Yung mga sinabi ko kanina, di ba? Ano yung desire mo? Also, the new divine passion also is, mga kailangan mo na mag-exercise, doing something activity, gawin yung tama, dan sa mali, yung mga ganong sitwasyon, gawin mo yung makapagsasaya sa'yo, kung makakagot ito sa'yo. Diba? Isipin mo pa rin naman, doon sa point na yun. Also, we come to Pele, then kasi is, andito yung point, kasi may maraming diba? Maraming opportunity na darating sa buhay mo. Yung kapalit na opportunity na yon, marami ring pagsubok na darating lalo sa buhay mo. Mahapde, masakit, nakakapasok, mga situation na pwedeng madistract ka, mga situation na pwedeng karoon ng mga crisis, problema, mga ganyan. But still, tandaan mo palagi na what goes around comes around. Okay? Yun lang yun. Yung pinaka shortcut. Yun yung pinaka the best na pwede kong sabihin na words para sa inyo. Kaya ingat pa rin kayo.
Ostara, ito yung sarili mo yan ha. You need to take good care yung sarili mo ha. It's time to start and to start a new beginning to invest when it comes sa sarili mo. Kung kailangan mo paalagaan, mag-ipon ng pera, focus to a future, think to the future, energy ni Leo. Kusang aspeto ng buhay mo yan. Anak, sorry, gumen na. Nandiyan ka ba naman eh? Ano ba? Energy ni Libra. Okay, thank you po. Mahal lumabas pa rin siya. We have the aces, oh. Galing, ah. Tinago ko na yan kasi siya yung lalabas kanini. It meant, ibig sabihin. Ba't mo ko pinapasok, sabi niya. Okay, sige, labas ka na. Okay, what comes sa yung energy? Nandito ka sa sitwasyon mo na you are more on thinking when it comes sa mga bagay na gusto mong gawin this time. Siguro when it comes sa mga activity mo, sa project mo, sa stability mo, kung may business ka, malaki o maliit yan, sa mga traveling situation sa iba, mga proyekto na gusto mong gawin, mga gusto mong aksyonan sa buhay mo, nandun ka sa point na yun, ano? Pwede rin doon sa point na ang energy ng iba sa inyo is may mga bagay ka o sitwasyon or idea maybe na gusto mo talaga siyang i-pursue na doon sa point na yun. Yun na nakikita ko dito. May mga idea or creation, ganyan. Sa iba sa inyo, is nandun yung point na there's an excitement situation na you want to pursue sa iba or may mga excitement ka na mararamdaman maybe or nandun yung point na may mga bagay ka na malalaman na katotohanan, may mga bagay ka na pupukusan. Sa iba naman sa inyo may mga sitwasyon na yun nga tulad ng ending and the beginning, may magtatapos na and there's the new beginning happening to your life. Ganyan, nandun din yung point na may mga bagay sa iba sa inyo na magko-concentrate ka, ganun, magkakaroon ng situation na you want to achieve or parang may you want to achieve tapos gusto mo siya aksyonan, mga ganyan sitwasyon. Sa iba sa inyo, mas magiging kayo, very adventurous, ganyan. Baka marami kayong susubukan, gagawin, aaksyonan, i-move, i-pursue, mga ganyan sitwasyon. Magkakaroon ka daw ng connection sa isang lalaki or ikaw ito sa kanya, ganyan. Pwede makikipag-usap sa sayo or pwede ikaw yung makikipag-usap sa kanya, yan, magkakaroon ka ng connection sa isang lalaki. Parating. Yung iba dito parang may sitwasyon na nagdadalawang isip ka ba? Iba dito parang may pagdadalawang isip na sitwasyon. O kaya gagawin, hindi gagawin, gagawin, hindi gagawin. O kaya actionan ko ba? Dapat ba? Kailangan ba? Mga ganun. Parating. Uy! Dahan-dahan lang, mga baraha, dahan-dahan lang. Okay. Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo. Ang nakikita ko sa iyo dito is may travel ka? Aray ko, may travel ka? Malayo man o malapit yan? Pwedeng may travel yung iba sa inyo? Or maybe you're thinking, or maybe nahandun yung point na may mga pag-uusapan kayo related to a traveling, ganyan. No, sa iba sa inyo. And then, di ba, nag-alis pa ng kasi parang may pupo siguro to ng anak ko. Tapos, ang sabi din dito is, may mga exciting plan ako nakikita dito May mga outgoing situation, exciting plan situation. Meron ka daw aayusin this time or may-aring may tao na makikipag-communicate sa'yo or ikaw ang kukonect sa kanya.
text message man yan, communication, or kung paano siya ko-connect, call, pwedeng ganun, baka may tumawag sa'yo, may mag-text sa'yo, di ba? Na parang may sasabihin siya sa'yo na something situation of changing. Parang pagbabago, parang pagsasaayos ng something or iayos yung something, parang nandun sa point na yon. Or parang transformation, maybe, nandun sa point na yon. Basta may mga ganun sitwasyon. Ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo. Tapos, pinakikita rin ako mga papers and documents sa iyo. Hindi ko alam kung ano yung mga papers and documents na yon. Pwedeng marireceive mo iyon, pwedeng ayusin mo yon, pwedeng susulatan mo yon, pwedeng kung ano man yung papers and documents. There's a papers and documents ako nakikita sa iyo. And then also, is meron ako nakikitang doktor, hospital, confine, check-up, pwede rin sa iba is maintenance, iyon, no? Kaya you need to be very careful. Ikaw o someone who's connected sa'yo. Ang dami ko rin nakikitang tao, hindi ko alam kung bakit maraming tao, siguro nga dahil marami kang makikipag-communicate sa'yo or may mga gagawin kayo na communication with something, ganyan. Alam mo, mayroon din mga taong galit sa'yo, As in, well, natural naman yun sa buhay. Lalo na pagdating sa mga connected ang pera at connected ang trabaho. Natural yan sa buhay eh. Pero sa'yo, dito sa nakita ko, mayroon. Yan. May mga inggit, galit, parang nandun sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is may mga lungkot or pag-isolate. There's a failure situation. There's a sadness, loneliness, or mga pagsisisihan o pinagsisisihan o pagsisisihan maybe sa iba. Kaya mag-ingat pa rin kayo. May tao na magaling magsalita, napaka-very tricky rin niya, or kaya may strategy siya when it comes to communication, or magaling lang talaga siya mag-manipulate ng situation o ng kanyang mga sinasabi, di ba? Na doon sa point na yon. Matalino itong tao na ito sa nakikita ko. Kaya you need to be very careful. Kung good yung energy niya, it's good, pero kung medyo bad, at kung dito sa nakikita ko, bad siya. Dito sa akin sa energy na nakuha ko, bad ito. And then also, kailangan nyo daw ng self-care. Or maybe there is someone here na kailangan ng self-care, babae or lalaki man yan, sa iba. Alam mo, may nakita ko isang babae, tsaka dalawang lalaki. Tapos isang mas bata. Hindi ko alam, mayroon pa palang isa. Dalawang, 1, 2, 3, tatlong lalaki, isang babae, tapos isang mas bata. Hindi ko alam kung sino sa iyon. Alam mo, ang sinasabi rin dito is you will become a center of attention, Libra. Pag-uusapan ka. Magiging apple of the eye ka. Sabi ganun. Basta magiging sentro ka ng something. Ng ganyan. Ang attention. Yun ang nakikita ko dito. I don't know why. And then also, sa iba naman sa inyo is, handito yung paglayaw o pagbitiw sa isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. Yan, maaring magwo-walk away ka with something, or mag-escape ka, or may ile-let go ka, or may mga i-withdraw ka na sa buhay mo, or you need. Sa iba naman sa inyo is, may mga disappointment, ganyan. Either may mga disappointment ka sa taong nakakausap mo, nasa paligid mo, sa trabaho mo, or kung sa connection mo, ganyan. Tapos, may mga bagay ka daw na, na parang you trying new path, parang nahandun sa point na yon sa iba sa inyo. Parang magta-try ka ng new path na situation. Hindi ko alam in what way, pero pwede may mga magbabago sa buhay mo. Yun. Kasi new path is also pagbabago yun eh. Yan. Maaaring may mga magbabago into your life. May tao, may unfinished business ka May unfinished business ka at kailangan mo daw itong balansehin or kailangan mong fokusan at kailangan mo daw magkaroon ng logic organize. Pagpapasya, focus, disiplina. Yan sinasabi. Sa sarili siguro disiplina. May mga travel kayo Sana all may travel. Ano ba yan ate? Ba't na Ano ba yan? Ano may nahan dito? Diyan ka na lang. Sige. Nabasa na naman kita. Tingnan natin dapat mong iwasan. Dapat iwasan ni Libra.
magtanong-tanong kayo kung sino man yung, kung may mga masasamang pakiramdam, fokusan nyo yan. Kung may mga maintenance kayo. Okay, dapat mong iwasan. Libra. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng disiplina sa sarili mo. Yan ang nakikita ko sa iyo. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Physically, emotionally, spiritually, sa lahat, sa mga paglabas ng pera man yan, pag-alis-alis, mga desisyon, basta sa lahat, in your creation, mga gagawin mo, don't go to the flow kung kailangan mo magplano. Na ano yung truth ko? Okay, iwasan mo rin yung mga sitwasyon na pwede makalungkot sa'yo, makadepress sa'yo, makastress sa'yo, ganyan, yung mga mapanghinaan ka ng loob, o yung hindi ka mag-focus sa sarili mo, ganyan, yung mga kalungkutan, o yung mga bagay na pwedeng ikalungkot, iwasan mo yan. Always think in advance. Ang sinasabi rin dito sa iba sa inyo, iwasan mo yung bahala na situation, iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng transformation when it comes sa sarili mo. Kanina ko pa sinasabi yun, di ba? Yun, iwasan mo na ka magkaroon ng transformation sa sarili mo kung sa aspeto ng buhay mo yan. And then also, yung mga tao na matataas yung ego, ganyan, kung ikaw ito, yan, iwasan mo. Kung may mga sitwasyon na unhealthy lifestyle ka, ganyan, medyo ingat na lang din. Yun, ingatan mo yung sarili mo. Tsaka, syempre, make-up plan ha, make-up plan talaga, as in. Mag-trust ka sa intuition mo, sa iba sa inyo, and calmness, no? Calm lang, calm. Try and control and balance and be calm in any situation into your life, ang sinasabi dito. Basta focus to yourself. Yung iba dito may sakit talaga, no? Sa iba. May taong may sakit ako nakikita. Dito sa inyo. Anak ba ba? Okay, thank you. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Ay, ano ba yan? Ganun ba ang pag-take off ng aeroplano? Sabi dyan. O, yung mga anak ko lang yun. Hawi lahat eh. Love. Uy, may death ka? Oh. Uy, ingat kayo ah. Sana walang mawalang buhay. May sundo ka oh. Hindi naman ikaw. Sabi pinati, gusto mo na akong patay. Hindi naman, mali mo hindi naman ikaw to. Pero may sundo akong nakita. Mag-ingat na lang kayo. No? Mag-ingat kayo. Sa iba naman sa inyo, ikaw o sa manus connecta sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga biglaang magaganap o mangyayari na matatauhan ka raw. May sitwasyon na ikakagulat, ikakasyak o ikabibigla, or may mga sitwasyon na parang mamumulat ka dun sa sitwasyon na yun. Ganyan. Love. Okay, kung kayo is single, sa mga single dyan, is meron akong dalawang nakikita. Oo, dalawa nga. Either yung isa dito matagal na, or isa dito isa bago. Or pwedeng both ito is bago, or both ito is luma ha. Pero, dito sa sitwasyon na ito, is kailangan mo daw maging patient. At kailangan mo daw timbangin yung sitwasyon. Kasi bakit? Kasi, may lungkot akong nakikita. Sa mga single dyan. Okay, kung kayo naman sa kahiwalay nitong taon, yes, oo. Kasi hindi nag-workout talaga. Sobra. Maaari nagkaroon ng third party sa iba, no? Sa iba nagkaroon ng third party, nagkaroon ng separation. Iba dito matagal na rin, ano? Alam mo kayo, 3, 6, 14, 8, 11,
7, 8, kung 2, 6 man something, 5, mga ganyan, ano, months man yan o years man yan sa iba, or araw lang, ano, sabi ka, araw, may ganun ba? Yun na nakikita ko, ilang years man kayo, yun na nakikita ko to, yes, or pwedeng yun yung mga nasabi ko, yun yung mga taon, o more than pa, na nagkahiwalay na kayo. Pwedeng 3 years ago, 4 years ago, 2 years ago, maybe, months man yan, weeks, kung ano man yan. Okay, nagkaroon ng third party relationship. Kasi alam mo itong tao na to, itong relationship na to, hindi kasi naging totoo. Talagang nahandun yung hidden motive at hidden agenda ng isa sa inyo. Sobrang hurt, pain, depressed, heartache yung sitwasyon. Ibinigay mo naman yung full of support and effort mo dito sa sitwasyon. Kung talagang pinahalagahan mo siya, nagkaroon ng mga pagpaplano, ng sitwasyon, at may mga binigay ka rin sa kanya, no? Sa iba sa inyo, binigyan mo ba siya ng tulong or relo or mga valuable things, mga gadget man yan, o kung ano man yan, no? Sa iba sa inyo. Or kung hindi man, is nandun talaga yung situation na ang haba ng pasensya mo talaga pagdating sa kanya. Pero handun yung pagsisinungaling. Kasi, either, iba dito, ano kayo no, LDR. Either kasi, meron kasi siyang hinanap na something na wala sa iyo, na nakita niya sa iba. Pero hanggang ngayon, naiisip ka pa rin niya. As in, naiisip ka pa rin niya. May pinagdadaanan siyang lungkot eh. Hindi ko alam why. Okay, baka mag-text to sa'yo. Or magkaroon kayo ng communication, or baka nagkakaroon kayo ng communication this time. Pero may involve ang pera, no? Dito sa sitwasyon, sa relationship na to. May involve. Either nag-uusap kayo, or magkakaroon kayo ng pag-uusap, or naiisip mo siya o naiisip ka niya. Kasi still reminiscing siya in this connection. Eh. Pero isa dito, may hidden, hindi maganda talaga yung motive niya at may agenda talagang masama. Yun. Sa iba dito, ano to eh, parang nag-backfire yung situation, ano. Yun. Parang naulit lang. Siguro nangyari na to noon, tapos nangyari ulit, tapos nangyari ulit, nangyari ulit. Sa iba, how many times nung nangyari siguro sa iba, no? Sa iba, kung may mga third party kayo, oo, meron. But still, nandun yung point na you are in a pain situation, pinipilit mo na ma-improve yung sitwasyon, kahit paano, binibigay mo pa rin naman yung effort mo, yung support mo pagdating sa sitwasyon na to. Sa nakikita ko, may mga anak ba kayo? Isa, dalawa, if have, o wala naman, okay lang din. No, isa dito sa may mga third party kasi, yun nga, sabi nga dito is baka immature talaga yung isa sa inyo, yun, nandun talaga yung pagsisinungaling, pero pinipilit mo pa rin naman maging okay yung sitwasyon kahit na may mga disappointment and sadness. Yun. Pero handun yung point pa rin ng sitwasyon na siguro nanghihinayang ka na lang din siguro na bitiwan yung sitwasyon ano, o yung relasyon na to. Pero choice mo pa rin ito kung bibitaw ka o hindi. Sa iba sa inyo, magkakahiwalay kayo nito. Ate, tuloy-tuloy lang te. Hindi, nasa inyo pa rin yan. Syempre, kung dito sinabi ko na magkakahiwalay, kung ayaw mo naman makapaghiwalay kahit may third party, choice mo yun. Pwede mong i-reverse yan. Pwede mong kontrahin yan. Nasa sayo yan. Pero sana, syempre, huwag kayo makahiwalay kung talagang gusto mo siya. Pero kung sobrang talagang painful, nasa iyo na yun. Ayoko namang, ikaw naman magdidesisyon yan. Nasa iyo ang huling halakak niyan. Okay, kung wala naman kayong third party relationship. Kung wala kayong third party relationship, yung isa kasi sa inyo bahala na situation, hindi ko alam why. Hindi ko alam why. Siguro may mga bagay na kailangan i-work out na hindi wino-work out. 'Di ba? Nandun sa point na 'yon. Pwedeng nandun sa point na you try to make it balance this connection. Pwedeng nandun sa point na 'yon na minsan nalilito ka sa connection na ito. Pwedeng nandun. Minsan tolero siguro yung isa. O kaya malalim mag-isip yung isa. But nandun may mga hindi pagkakaunawaan na sinasabi eh. Pwedeng may mga bagay na naulit na noon, na muling mauulit muli ngayon. May mga ganun sitwasyon. Ako na nakikita sa iyo. Ba't sila din yung supported pagdating dito sa sitwasyon? Yun nga, baka may mga anak kayo, isa o dalawa man yan, or tatlo. Yun, but still, hindi yung pagbibigay ng effort ng isa or both of you. Sa nakita ko dito, mahaba din naman yung pasensya. Pero may mga darating talaga ng lungkot, sadness, or disappointment, or heartache. Sana hindi
hindi malaking yung conflict, if ever. Yan. May mga lang, emotional pain or intense, maybe kalungkutan na pwedeng maganap o mangyari, nagpupuna naman yung anak ko. Yun. Habaan mo lang din yung pasensya mo. Pero may mga bagay doon na mauulit o paulit-ulit. Sana hindi kayong gumagawa ng third party, syempre. Diba? So may mga third party. Tingnan natin. Ang iyong money, trabaho. Libra, money, trabaho. May dito pala siya. Okay, sa money, sa trabaho mo, nandun yung point na, siguro, sometimes you want to be alone. Pwedeng nandun sa point na yun, o kaya is, mas gusto mo mag-focus lang talaga sa trabaho mo, mas gusto mo want to be alone, ganyan. O kaya sa iba sa inyo is may mga hardship na pinagdadaanan sa trabaho, ganyan. O kaya is, siguro may mga bagay na hindi ka nila maintindihan or hindi mo sila maintindihan. May mga ganyan, may mga feeling, may mga hindi maganda nagaganap o magaganap o mangyayari. Siguro may mga you feeling abandoned, may mga cold person, 'di ba? May mga malalamig na tao, magiging malamig ka sa kanila, vice versa, feeling rejected sometimes. Ganyan, pwedeng iba sa inyo baka pinagchichismis-chismisan kayo o pinagtutulong-tulungan kayo ng isang grupo, mga ganong sitwasyon. Or pwedeng may mga tao or may taon, maybe they planning about something na gusto nilang pahirapan, di ba? Basta may hirap ako nakikita. Sa pera nyo naman, mag-ingat na lang din kayo kasi baka may mga finances o financial problem na pagdaanan o pinagdadaanan yung iba. No, hindi naman masama ang tumulong, ang sinasabi ko lang naman sa inyo. Okay naman yung tumulong, pero balansehin mo lang din. Pag-isipan mo, and you need to be very careful lang din sa nakikita ko sa iyo dito. Sa iba naman sa inyo, vice versa yon. Pwedeng may tao na hihingi sa iyo ng tulong related ang pera. Pwedeng nahando sa point na yun. Or ikaw ang hihingi ng tulong related ang pera. Vice versa. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kaya, ate mag-growth ba yung aking pera? Ang sabi naman kasi dito, when it comes to growth, is may mga bagay daw kayo na kailangan nyong baguhin sa sarili nyo. Yun ang sinasabi dito. Yes, mag-grow siya as long as you are more on focus, as long as balance ka, as long as magiging careful ka talaga. Yan, ang sinasabi. Ang sinasabi dito, kailangan mo daw kasi magplano din. May mga bagay na kailangan planuhin o paplanuhin mo maybe. May mga pagbabago o babaguhin na kailangan. O nandun yung point. Sa iba sa inyo, maaari may mga hinihintay kayo. Pwede may mga paghihintay related ang trabaho or pera man yan. Pwedeng nandun sa point na yon. Sa iba naman sa iyo, within 2 to 3 months or weeks man yan, something happen na magbabago yung trabaho mo, yung takbo ng trabaho mo o ng kaperahan mo. Magkakaroon ng pagbabago. Nandun sa point na yon. Maring 2 to 3 to 4 something. Yun na nakita ko. Sa iba weeks man yan or months man yan. Yun. Basta, balance lang always balance. Baguhin yung mga dapat baguhin. Be idealism, magkaroon ng clarity. Kailangan mo ng rebirth. Siyempre, yun. I-renew yung mga dapat i-renew. I-change yung mga dapat i-change. Okay? Baka may humingi sa'yo ng tulong talaga. Or ikaw ang hihingi ng tulong. O may tinutulungan ka, maybe sa iba, Arigatou namaste, God bless.